Parehong sahod para sa parehong pagod. Hindi naman pagod yung basehan doon sa sweldo mo, kundi yung productivity mo. Pwede akong maging kasing pagod ng isang CEO, pero yung productivity ko katulad lang sa isang rank and file. So bakit ako bibigyan ng same sahod ng isang CEO kung yung productivity ko measured lang as a rank and file? Well, this is Pinoy Extreme, and pag-uusapan ulit natin yung napakawalang kwentang issue ng pagbuwag ng minimum wage, lalo na sa Pilipinas. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Dapat pantay-pantay ang minimum wage sa buong kapuluan. Siguro ang muna nating talakayin yung iba't ibang pros ng pagkakaroon ng different minimum wage sa Pilipinas. Unang-una, yung cost of living. Depende sa lugar o region nyo, yung mura ng bilihin ng pagkain, gulay, prutas, isda, even paupa ng bahay compared sa Metro Manila. So again, that's why may different regional wage boards, kasi yung wage boards na yun, yung nagko-compute ng nararapat na taas or minimum wage doon sa lugar na yun. Pangalawa, yung ini-encourage ng pagkakaroon ng different minimum wage, yung mga lugar na may mababang minimum wage para mamuhunan yung mga businessman doon sa lugar na yun para mas lumago yung ekonomiya nila. Diba? Imagine this, pareho ng minimum wage sa Metro Manila versus sa ibang region. Now, bakit pa ako magtatayo ng business doon sa probinsya kung mas makakamura ako sa pagtatayo ng business dito sa Metro Manila? Now, anong mangyayari doon? Of course, again, yung mga walang trabaho doon sa probinsya, kasi nga walang business na nagtatayo doon, kasi pareho lang naman. What advantage would I gain ng pagtatayo ng business or factory doon sa probinsya kung pareho lang rin naman pala ng kalalabasan sa Metro Manila? Unang-una, yung congestion ng Manila dadami, kasi nga again, dadagsain ng tao yung trabaho na binuksan ng mga businessman dito sa Metro Manila, and plus yung lugar na pagtatayuan pa ng business would be another issue or problem. Yan ang basic na konsepto na pinaglalaban ng 85 Kamanggagawa Party List. And again, uulitin ko ulit, yung pinaglalaban ng Kamanggogoyo Party List na yan is maganda lang pakinggan. But in reality, hindi mo pwedeng i-implement yan, kasi nga tataas yung cost ng mga bilihin dahil tataas din yung production cost nung item na bibilhin mo. So, it's a lose-lose situation every time na nagtataas tayo ng minimum wage sa kahit anong lugar. And sasabihin na naman nila, napaka-anti-poor mo naman, ayaw mong lumaki yung sweldo ng mga tao. No. Pwede nilang alisan ang minimum wage by gaining a skill that can be paid higher kesa doon sa current skill nila. Nasa sayo na kung gusto mong umalis sa pagiging minimum wage or gusto mong manatili sa pagiging minimum wage. It's just a matter of choice. Parehas lang ang trabaho ng factory worker sa Cagayan at ng factory worker sa Manila. Pero again, hindi pare-pareho ng cost of living sa Cagayan at sa Metro Manila. Plus yung other resources nila na pwede nilang ma-access doon sa region nila. And yan yung hindi pinapaliwanag mabuti ng mga kandidato na gumagamit ng ganyang tactics para isipin nila na yung pagtatanggal ng provincial rate is going to be beneficial to everyone. Ng construction worker sa Visayas at ng construction worker sa Luzon. Hindi naman mas mabigat ang hollow block sa Metro Manila para maging magkaiba ang sahod ng parehas na construction worker. Hindi naman yung pagod nung empleyado yung binabayaran doon sa trabaho nila, kundi yung productivity, yung nagagawa nila, yung value nila sa market, yun yung binabayaran. Ngayon, kung ang isang construction worker
sa isang probinsya, let's say Mindanao, sa Mindanao part, mas mabilis gumawa ng bahay kesa sa construction worker sa Metro Manila. Of course, they would be valued higher dahil lang sa mas mabilis nilang matatapos or mas marami yung nagagawa nilang bahay kesa sa ibang construction worker. Gets? So, again, pwedeng mas pagod ang isang tao pero yung natapos nilang trabaho or yung binabayaran sa kanila na dapat nilang gawin ay mas konti, and hindi mo pwedeng gamitin yung pagod na yun para mag-demand ng mas mataas na sweldo. Because again, you are not paid doon sa pagod mo. Pero pinapatanggap sa atin na ang manggagawa sa Manila ay tatanggap ng 645 pesos, samantalang yung manggagawa sa Cagayan ay tatanggap lang ng 435 pesos. Kulang na nga ang sahod sa Manila, tapos mas mababa pa sa probinsya. Hindi ito makatarungan. Unang-una, hindi naman katarungan yung hinahanap mo. Gusto mo lang magpabravado doon sa mga boboto sa'yo kasi nga, hindi nila alam kung ano yung epekto nung gusto mong mangyari. Now, hindi rin nila alam yung different resources ng region nila na imbes na ma-highlight sa kanila yon para mapakinabangan nila, ma-utilize nila, ma-maximize nila yung resources nila, hindi ipinapaliwanag sa mga taga-probinsya, bagkos bini-brainwash pa na bakit ganyan lang yung sweldo nyo, sa amin dito mas mataas. Yung ganong klaseng pang brainwash yung ginagawa sa mga taga-probinsya, kaya sa tingin nila maliit or hindi sapat yung natatanggap nila. Well, ang dapat lang naman nilang gawin tumingin sa kung anong meron sa kanila, especially yung resources nila, para yun yung magamit nilang leverage sa ibang region, especially sa Metro Manila, na mas mataas yung sweldo nila. Gets? Mas matatawa ka nga doon sa mga lugar na katabi lang ng Metro Manila Gaya ng mga boundary ng Marikina at Rizal, Caloocan at Bulacan, Las Piñas at Cavite. Literal na tatawid ka lang ng kalsada at ng poste, magiging magkaiba na ang sahod. Kung ganun lang pala kalapit, ba't di ka mag-commute doon? Di ba? Hindi mo pwedeng gawing reason yun para, again, sirain yung different wages dahil lang sa magkatabi sila at magkaiba sila ng sweldo. Kung ang nirereklamo mo magkalapit lang, bakit hindi ka tumawid doon sa kabilang city na kung saan mas mataas ang sweldo at doon ka magtrabaho? Problem solved, di ba?